Hello guys, it's me again. Jetly nga pala ng Loyalist Opinion. At kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video kagaya nito. At talakayin natin itong mainit-init na balita. Kakapasok lang 7 hours ago. Di umano, may parcel na dadalahin sa US. Tara, pag-usapan natin to. Yan. Yan guys, pag-usapan natin yan. Bali-balita na may ihahatid ito sa US. Itong aeroplanong to na dating sinakyan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Balita rin to. Pinultank na po. Pinultank na po ng gasolina. Kinondisyon na rin. At ang ipapadala sa US ngayon ay si tanan. Di umano. Si Mr. Pastor Kibuloy. Siya po ay may kasong ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Grabe. Sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, cash smuggling. Ayan. Marami siyang kasong kinakarap sa US. Siguro, ito na siguro yung time na para surrender na rin tong isang to. Surrender na rin siya para manahimik na rin tong natin, bansa natin. Ito ang balita dyan. Ayan. Saan ba yan? Ito. US 6 extradition of Apollo Kibuloy. Ayan. Papadala siya sa US. Hindi natin alam kung kailan nga lang. Ano yung pag-iisipan pa ng gobyerno ng Pilipinas. Sana dapat may kapalit, no? Di ba? Dapat may kapalit. Siguro ang kapalit nito, pwede rin si Maharlika. Palit ulo ba? Ang dami ng paninira ni Maharlika sa sa Pangulo natin. Siguro napapanood na exchange gift naman. Di ba? Wala nang magagawa to kasi paano niya maliligtas ang sarili niya? Kasi nga, paano niya mapapatunayan na siya yung appointed son of God? Hindi nga makalabas kubol niya. Hindi niya dala yung diamond na doorknob niya. Pati yung vibrator ng sanlibutan, yun na lang yung chance na na pag-asa. Yung vibrator na sanlibutan niya. Sana magamit niya na rin. Kung yun yung makakapagsalba sa kanya papuntang US. Pastor, dalawang masasabi namin sa'yo. Good luck. At si Pastor din, may sports din pala to si Pastor. Basketball player to. Siya yung nakabasag ng record ng isang Pilipino na sa isang game 83 points yata. 103 points. Palakpakan natin. Parang
sabi ng commentator sa basketball, Pastor Apollo tumira ng tres, wanted sa US. Grabe ano? Sa isang games, 103 points. Grabe yun. Pwede pang NBA. By the way, itong si Pastor, Manila, Philippines. The United States government is seeking the extradition of televangelist Apollo Kibuloy. And in a text message, the Inquirer Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel B. Romualdez, Romualdez din pala siya, confirmed that the US government sent documents pertaining to Kibuloy extradition the Department of Justice. Pero pag-iisipan pa rin naman niya ng gobyerno natin kung isusurrender ba talaga siya. Kasi bali-balita, ilan sa DOJ justices ay pinagbantaan ng mga tauhan ni Kibuloy. I'm confirming documents sent to the DOJ, Romualdez said. Pertaining to the extradition request sent to the DOJ, he added, according to Romualdez, the US government has been seeking Kibuloy extradition since June. Tagal na pala. Ngayon lang nilabas to. E di sana nandun na. Nakapag-adjust na sa mga foods. Tulad ni former president. Department of Foreign Affairs, meanwhile, declined to comment on the matter, referring media queries to the DOJ instead. When asked if the DOJ received the extradition request document, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, initially, nahirapan akong banggitin yung Jesus pagka Remulla initially said, I will know later. A few hours later, he told reporters, I was told by the DFA Secretary Tess Lazaro that they haven't received any request for extradition. Ba? Ito guys, panoorin natin yung Kibuloy, founder of the Philippine-based Church Kingdom of Jesus Christ, is wanted for his alleged involvement in a labor trafficking scheme that brought church member to the United States via fraudulently obtained visa. Or members allegedly forced to solicit donation for a bogus, grabe. Yung bogus charity niya dito sa Pilipinas. Pero yung niya, sinusuporta lang yung simbahan niya. Reportedly used to finance church operation and lavish lifestyle of its leader, di ba? Kaya ang ganda ng niya, ng bahay. Ang ganda ng simbahan nila, underground. Nakapagtago nga siya sa underground niya eh. Di ko lang alam kung saan, di sa Puso Negro. Kasi kahit sa Puso Negro, walang takas kay Torre, may dalang jackhammer eh. Panoorin natin guys. Yan. Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA. Palit ulo, mas maganda. Padala si Kibuloy, tapos ipadala pabalik si Maharlika. Masaya yan, maganda yan. Maganda idea yan. Diba? Kung hindi nila may bibigay si Maharlika, huwag nila ipadala si Kibuloy. Ganun lang naman yun eh.
Diba? Talino ko, no? Dapat ganun yung ano, ganun yung magiging basehan nila. Exchange gift ba? Sige na. Tuloy natin. Integrated News. Nakatutok si Salima Refran. Hinihingi na raw ng US ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso niya doon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News, naitransmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. Seryoso raw ang Amerika. Tsaka ano na, padala nila si Kibuloy. Tapos ano, babaan yung taripa, di ba? Tama. Pwede siguro kaya mangyari yan. Sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang kasama ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in Palait kasi. Nangyari sa'yo. Gamitin mo na yung ano mo, vibrator ng sanlibutan para makaalis ka na dyan. sex trafficking by force, fraud and coercion. Bawi ka na lang sa kanila kung ano. Diba pinadala ka sa US, wag mo sila papasukin sa kaharian mo. Hanggang dun lang sila sa gate. Huwag mo sila papasukin sa kaharian mo. Sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Si Kibuloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo No, di ba? Naging advisor ka pa. Oh. Antindi mo. Duterte. Nang tanungin namin tungkol dito sa Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumite na ang extradition documents ni Kibuloy sa DOJ para sa pagpuproseso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, maaari bang ma-extradite si Kibuloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Sa bagay, kung may kaso naman siya sa Pinas, hindi rin siguro ibibigayan ng Pilipinas. Hindi yung tulad nung kay former president. Kasi si former president, walang kaso yan sa Pilipinas. Kaya pinadala dun sa dahig. Kasi sa Pinas naman kasi, nasa etap na lahat eh. Kumbaga, na-appoint niya na lahat, halos lahat. Diba? Bago siya bumaba ng bilang presidente, in-appoint niya na yung mga justices. Ilan yan? 12, 13. Correct me if I'm wrong na lang. 12 or 13 yung justices. Tapos, meron pa siyang ombudsman. Kanya rin yun. So, paano malilitis sa Pilipinas yan, no? Kung kakaroon ng kaso, lahat ng yung tablado. Kaya siguro yung sinabi ni Kibuloy na nung nahuli siya, huli na ang lahat, sabi niya dati. Huli na ang lahat. Siguro yun yung sinasabi niya, yung mga Supreme Justices na na-appoint na nila. Pwede na magbasura ng mga kaso nila. Ituloy natin. Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-extradite ang isang tao mula sa Pilipinas kung may kasong kriminal pa ito sa mga korte dahil prioridad ang lokal na jurisdiksyon. Ang panuntunan raw ay kinakailangan niyang humarap sa paglilitis at kung ma-convict ay tapusin ang sentensya bago magpatuloy ang extradition. Pero nasa korte raw ang kapangyarihan para aksyonan. Akwit yan. Matik. Akwit yan. Pag na-akwit yan, o di padala na. Ganun lang yun eh.
Kapag na-quit siya, padala na, rekta. Doon naman siya umarap sa mga justices doon. ang mga kasong may urgency. Tsaka huwag siya mag-alala, parehas lang naman yun eh. Sa US, presidential din yan. Presidential din ng Pilipinas. Okay lang sana kung parliamentary tayo. Parliamentary tayo, mas maganda. Rekta ka talaga, Oblo. At kung hinihingi ng mga sirkumstansya ay maaaring gumalaw ang DOJ para iresolba agad ang mga pagdinig para hindi maantala ang isang valid na extradition request. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. No, ito pa siya nung gagawin mo dyan. Di ba maingay ka? Welcome to my world. Dito pa siya nang bahala dyan. Kasi siya naman yung abogado niyan eh. Number 1 attorney in the Philippines. Maingay pero walang laman. Parang si ano lang, si Libayan. Kinengkoy lang siya ng ano eh, ng vlogger eh. So guys, hanggang dito na lang at maraming salamat. Sana supportan niyo ang aking channel. Pa-subscribe na lang po ako at sa ating Facebook page, Solidong Taga Norte. Maraming salamat sa inyo and inantok na ako eh. And goodbye.